Ganito ang format ng mga tanong sa quiz at exam. So, paano gagawin? First, identify the given. We have 92 milligrams of aspirin per tablet at hinahanap gaano karaming tablet ang magagawa sa 0.5 kilograms of aspirin. So, una, gagawin natin, i-convert natin si kilograms to milligrams para mas madaling mag-solve. So, let's use dimensional analysis first. So, katulad kanina, nang ginawa natin, i-apply lang ulit natin dito. At sa dulo, may kita nyo nakalagay 1 tablet over 92 milligrams. Nandun siya para makancel natin yung milligrams sa 1,000 milligrams. Tapos, i-multiply na natin yung itaas. So, makukuha natin ay 500,000 tablets. Divide mo sa 92, makukuha mong sagot ay 5,434.78. Pero dahil ito ay tablets, hinahanap ay whole number, i-disregard natin ng 0.78 dahil hindi tayo pwedeng mag-round up. Hindi tayo makagawa ng tablets na 0.78 lang. Kaya hindi na siya kasama. Kapag ratio and proportion naman, gagawin pa rin nating milligrams to kilograms para mag-match kasi ang ilalagay natin dito ay 1 tablet over 92 milligrams is equal to X tablet kasi yun yung hinahanap over 500,000 mg. Tapos magko-cross match tayo para mapagtabi natin sila at kailangan kasi may iwan yung hinahanap sa isang side, so ika-cancel natin yung magiging katabi niya. So in this case, ang naging magkatabi ay si X tablet at 92 milligrams. Ika-cancel natin si 92 milligrams dito sa kanan at magiging denominator siya ng kaliwa. So kaya makakapag-solve na tayo. Pansin nyo, same lang ng sagot kasi different methods man yan, same pa rin magiging outcome. Basta tama yung way ng pagsusolve mo. Magiging parehas talaga yung sagot. So, pwede mo yung gamitin kung gusto mo mag-check ng answers. So, dito, parehas lang sila ng method na ginamit. So, apply lang ulit natin yung ginawa natin doon sa isa. Pero, ang pinagkaiba lang dito, may fraction tayong given. Ang gagawin mo lang naman doon sa fraction is i-convert mo siya into decimals para mas madaling mag-solve. Then, syempre, huwag mo kakalimutan mag-cancel ng similar units para matira yung dapat na unit na hinihingi. Pwede mo itong subukang sagutan and pwede mo rin i-comment yung sagot mo and let's see if marami kayong makakuha ng tamang sagot. So, sana marami kayong natutunan again for today and if you want to learn more, don't forget to follow me, like this vid, engage, and see you on the next video.